hallelujah, sa oras na ito, pagpalain tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus, hallelujah. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Being prayer for beloved, honorable pastor. In the name of Jesus, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, ang lahat ng demonyong hadlang, gawa lang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bless us, Lord. Anoint us, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the ancient prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, mga minamahal, all beloved Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor, ay patuloy po nating ipinapaabot ang ating paggalang, mga minamahal, sa mga anak ng ating mahal na pastor, na kasalukuyang itinalaga ng ating mahal na Panginoon, pang patuloy pong pamahalaan at itaguyod ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, sa buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal, at maging dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang biyaya at pagpapala at kapayapaan ng mahal na Panginoong siyang manahan po at maghari sa buhay ng bawat isa sa atin, minamahal, at ganoon din naman po sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa buong bansa ng Pilipinas at maging sa ibayong dagat, mga minamahal, mga kapatid po natin, mga seafarer at mga DSW, mga minamahal, OFW na mga kapatiran po natin na patuloy po, mga minamahal ko, nagpapagal, nagsasakripisyo alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay, at ganoon din naman ay makatulong sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay na kayo po ay pagpalain ng Diyos. Dalangin po namin na pasaganahin kayo ng ating mahal na Panginoon, pagpalain ng Diyos, mga minamahal, sa ibayong dagat, upang patuloy po kayong gamitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, financially, alang sa buong pamilya, at mga minamahal, maging sa dako po, mga minamahal ko ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, sa kanya pong mga mahal sa buhay at mga kamag-anak, mga minamahal sa lugar na yon, sa mga kapatiran po natin in Calgary, mga kapatiran po natin in New Jersey. God bless you, mga minamahal, sa inyo pong lahat. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, at maging sa dako ng Grand Ferry, beloved Brother June Lonsaga, beloved mga minamahal, Andres family. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Sa dako ng Cambodia, maging sa dako ng Dubai, sa dako, mga minamahal ko, ng Alcubar, at maging sa dako, mga minamahal ko, ng Saudi Arabia, at maging sa dako, mga minamahal ko, ng Malta, Italy, sa dako ng Milan, Italy, sa mga kapatiran po natin at mga kapwa manggagawa, mga minamahal na kadestino sa mga lugar na yan, ang pagpapala ng Diyos, maging sa dako ng mga minamahal ko, New Zealand, amen, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Wisconsin State, malapit po yan sa state ng Minnesota, mga minamahal, sa half Madison family. Yung ating po mga kapatiran na yan, mga minamahal, ay nasa area na yan. Sila po ay nananawagan, just in case na may mga loved ones kayo o mga kapatiran kayo na malapit dyan sa area na yan, mga minamahal, ay i-inform ninyo kami, sapagkat ang nais po nila, mga minamahal ko, ay kung malapit sa kanilang area ay makausap sila, magkaroon po sila ng meet-up, mga minamahal, para sa area din po nila ay makapagdaos din po sila ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, maging sa lahat po ng ating mga nearby outreach, mga minamahal, dito po sa dako ng Zamboanga, maging sa dako po ng Malayal, sa dako po ng L6,
at maging sa dako po mga minamahal ng Ayala, sa mga kapatid po natin sa dako ng Malanga, sa dako ng Imelda, at maging sa dako ng Ipil, at maging sa dako ng Sindagan at Manukan, mga minamahal. Ito po ay sakop na po ng Sibugay Province. Ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Kristo, sa pagkain ng ating mga kaluluwa, at ating ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the purpose of God's delay. The purpose of God's delay. Ang layunin, mga minamahal, ng pag-antala ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, sa buhay natin, mga minamahal, as a believer, as a Christian, mga minamahal, sometimes we are offended. Mga minamahal, why? Dahil po may mga prayers tayo, mga minamahal, na nadidelay, naantala, hindi binibigyan agad-agad ng katugunan ng ating mga panalangin. At hindi po natin alam, mga minamahal, sa likod ng mga delay, sa likod ng mga antala, ay may mabuting layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Why the Lord delaying, mga minamahal, answering our prayers? Bakit po dinidelay ng ating mahal na Panginoon ang mga katugunan ng ating mga panalangin or ibigay, mga minamahal, ang ating pong mga kahilingan spiritually? Dapat ay magkaroon po tayo, mga minamahal ko, ng malawak na pangunawa, mga minamahal, especially yung pagtitiis, paghihintay sa tamang araw na katugunan ng ating mahal na Panginoon para po sa ating mga dalangin. Because, mga minamahal, God's time are perfect. Amen? Perpekto ang oras ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we need to understand na iba ang ating oras sa oras ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, mga minamahal, may mga panalangin tayo na hindi pa oras, hindi pa araw, na bigyan ng katugunan ang ating mga panalangin. Huwag po tayong mabagot. Huwag po tayong, mga minamahal, sabi pa nga'y mawalan ng pag-asa. Instead, ay patuloy lamang po tayong gumawa sa kalooban ng mahal ng Panginoon habang naghihintay tayo sa katugunan ng ating mga panalangin sa tamang oras na itinalaga ng ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong magpuri, patuloy tayong lumakad ng may kabanalan, magtapat sa bahagi ng pagbibigay habang tayo po'y naghihintay sa tamang oras ng katugunan ng ating mga panalangin. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. And we believe in a right time, mga minamahal, in a right season, yung ating pong mga panalangin ay bibigyan ng katugunan ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung ang ating mga dalangin, mga minamahal, na hinihintay, katugunan ng mga dalangin na ating hinihintay ay naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, God's delay is God's way to telling that you need to seek His will. Mga minamahal, the reason sometimes why the Lord delaying the answer of our prayers, ang purpose ng mahal na Panginoon ay para ipaunawa, para sabihin sa atin, mga minamahal, na habang tayo po ay naghihintay, ay atin pong mapag-aralan kung, mga minamahal, ano ang kalooban. Hanapin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. God's delay is God's way. God's way to telling that you need to seek His will. Sapagkat, mga minamahal, ito po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano. Yung tayo po ay patuloy na, mga minamahal, maglaan ng oras upang hanapin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, time to seeking His will. Ito po ay isa po sa mga nais ng ating mahal na Panginoon, na patuloy nating saliksikin, patuloy nating hanapin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Sapagkat, mga minamahal, as long na hindi natin masunod kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon sa buhay natin, hindi tayo mapapayapa, hindi tayo magiging maayos, hindi tayo magiging masaya kapag hindi natin nasusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. That's why sometimes may mga prayers tayo na dinidelay ng mahal na Panginoon para bigyan niya ng katugunan upang magkaroon tayo ng pagkakataon to seek His will, para hanapin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang hinihingi mo bang katugunan ng iyong panalangin ay naaayon ba sa kalooban ng mahal na Panginoon? Yung prayer request mo ba? Yung spoken request mo ba?
mga minamahal, yung letter request mo ba, mga minamahal, it is according in God's will. Dapat po ay magkaroon tayo ng tanong. Sapagkat kung manalangin ka ng manalangin at hindi pala yun kalooban ng mahal na Panginoon sa buhay mo, ay hindi mo talaga yun makakamtan. Hindi po yun bibigyan ng katugunan ng ating mahal na Panginoon. Because our Father in heaven, He knows, mga minamahal, what we need. Amen? He knows what we need. Mga minamahal, kaya nga po, hindi pa po sinasabi ng ating mga labi, hindi pa po nababanggit ng ating mga dila, ay alam na ng Panginoon ang ating mga pananalangin. Because He knows what we need. Alam niya kung ano ang kailangan mo. Alam niya kung ano ang nararapat sa iyo. Alam niya, mga minamahal, kung anong bagay, mga minamahal, na nauukol para sa iyo. Because He knows what we need. God's concern, mga minamahal, ay palaging ikaw, palaging tayo. Kaya nga po, sa banal na Biblia, kung babasahin at pag-aaral natin in the time of Eden, Adam and Eve in the Garden of Eden, mga minamahal, lahat po ng kanila pong mga pangangailangan, mga minamahal, ay provided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po silang hahanapin pa. Yun po ang sinasabi ni Salmista David, the Lord is my shepherd, I shall not want. If the Lord is His, mga minamahal, is your shepherd, wala ka na pong hahanapin pa. Provided ng mahal na Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya mga minamahal, masarap po yung tayo po'y lalakad ng ayon palagi sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo lilihis sa kaliwa, hindi tayo lilihis sa kanan, kundi mga minamahal, tuloy-tuloy nating sundin kung ano ang kalooban. Kaya nga po sabi ng Biblia, we need to seek His will. Dahil kapag makita mo na at masumpungan mo na ang kalooban ng Panginoon para sa buhay mo, tuloy-tuloy mong sundin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, when God's delay, He always, mga minamahal, delay for a greater purpose. Meron pong mabuting layunin ang mahal na Panginoon kapag dumarating tayo sa delay. Kaya we need to be patient, mga minamahal. Amen? Isa po yan sa mga spiritual virtue ng isang Kristiyano, ang matuto tayong maging matiisin sa paghihintay, mga minamahal, sa tamang araw ng pagpatak ng ulan. Ulan is blessing, mga minamahal. Matuto tayong maghintay sa tamang araw, oras, panahon ng pagdating ng mga pagpapala na ating inaasam. Huwag na huwag tayong maiinip, mga minamahal. Dahil ang Kristiyanong mainipin, talo tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Alam po ba ninyo na isa po sa armas ni Satanas, mga minamahal, amen? Armas ni Satanas, yung tayo po ay inipin upang, mga minamahal, siyempre pag mainip ka, mapoprovoke ka na. Kapag maprovoke ka, mga minamahal, hindi ka na, madidisalign ka na sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya iniinip tayo ng kaaway. Tingnan mo, maging sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang paghihintay sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, inip ang ating kalaban. Amen? Kapag mainip ka, mapapagod ka sa paghihintay, sasabihin mo, Panginoon, hindi ka pa naman bumabalik, ako na lang ang babalik sa mga makasanlibutang mga gawain. Kasi nainip ka sa paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, mapalad po yung mga Kristiyanong, mga minamahal, under in God's tolerance. Ibig sabihin, mga minamahal, kontrolado sila ng ating mahal na Panginoon. Meron silang long suffering, meron silang temperance, that is, mga minamahal, isa sa mga 9 fruit of the Holy Spirit, long suffering and temperance, hindi naiinip sa paghihintay hanggang sa tamang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ang sabi dito, when God's delay, He always delay for a greater purpose. Mabuti palagi, greater purpose. Higit na layunin, mas mabuting layunin ng ating mahal na Panginoon. Why? The Lord sometimes, mga minamahal, inaantala tayo sa mga bagay na nais natin. Although na our motives are perfect, mga minamahal, yung plano natin ay perfecto, yung nais natin ay perfecto, yung motibo natin ay tamang-tama, fit na fit. Pero magtataka ka, kahit godly yung purpose natin, kahit godly yung layunin natin, mga minamahal, hindi po agad-agad binibigay ng mahal na Panginoon. Instead na tayo po'y inaantala sapagkat meron pong greater purpose ang mahal na Panginoon higit pa sa iyong ninanais, higit pa sa iyong layunin. Kagaya po ng mga minamahal panahon ni Lazaro. Si Lazaro ay kaibigang matalik ng ating mahal na Panginoon. Ganon din naman si Marta at si Maria, dalawang babae na kapatid ni Lazaro.
Dumating po yung time na nagkasakit si Lazaro, na best friend ng ating mahal na Panginoon. Nagpadala po ng sulat, mga minamahal, si Marta sa ating mahal, sa mga apostoles, sa ating mahal na Panginoon, to notice the Lord na si Lazaro ay mayroong karamdaman. To notice Jesus na si Lazaro ay mayroong sakit. Nakarating sa ating mahal na Panginoon. Tinanong siya ng mga apostles, mahal na Panginoon, pupuntahan ba natin si Lazaro? Sabi ng mahal na Panginoon, wag muna, unahin muna natin ang bagay na ito. Sapagkat sometimes, mga minamahal, amen, may mga bagay na unahin muna natin dahil yun ang priority. Kaya sometimes, mga minamahal, may mga bagay na nadidelay. Hindi po pumunta doon ang ating beloved Jesus Christ kay Lazaro hanggang dumating ang time, lumubha ang sakit ni Lazaro at si Lazaro ay namatay. Nalaman ng mahal na Panginoon na si Lazaro ay namatay. May balitang dumating sa kanya. Ang sabi niya, mga minamahal, si Lazaro ay hindi patay. Siya ay natutulog lang. Dumating ang time na namatay si Lazaro. Lamay ni Lazaro before, mga minamahal, amen, na siya po ay ilibing, dumating ang mahal na Panginoon kasama ng mga apostles. Siya po ay sinalubong agad ni Marta at ni Maria. At si Marta at si Maria nagtanong, Panginoon, bakit ngayon ka lang? Amen? That is word delay. Panginoon, bakit ngayon ka lang? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal, kung sana, sabi ni Maria at Marta, kung dumating ka lang sana ng mas maaga, sana ay hindi namatay si Lazaro. Ang sabi uli ng Panginoon, Lazaro is not dead. Amen? He's only sleeping. Siya ay natutulog lang. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pinahawi yung bato na tabo ng kabaong sapagkat nandun na po si Lazaro sa loob ng minamahal ng libingan at kanyang sinabi, mga minamahal, na Lazaro, arise and wake up, mga minamahal. At alam po ninyo, in that very moment, dahil ang Diyos ay Diyos, mga minamahal, na may kapangyarihang bumuhay ng mga patay, amen, ang ating mahal na Panginoon ay totoong Diyos na dakila at makapangyarihan. Bumangon si Lazaro, mga minamahal, at lumabas mula sa libingan. Kaya makita mo na sometimes, don't question God's delay. Because in every delay, there's a greater purpose na ilinaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Don't question. Huwag mong questionin kung nadidelay. Sapagkat meron pong greater purpose ang mahal na Panginoon. Tingnan mo, mga minamahal, na-delay ang mahal na Panginoon, dumating sa tamang oras na buhay pa si Lazaro. Sinadya yun ng ating mahal na Panginoon para makita nila na ang Diyos, mga minamahal, ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Yun po ang purpose, para makita yung miracles, makita yung kapangyarihan, makita, mga minamahal, yung greater purpose ng mahal na Panginoon. Why the Lord, mga minamahal, amen, let to delay His coming. Kagaya po ng pagdadating ng ating mahal na Panginoon. Bakit nadidelay ang pagdating ng ating mahal na Panginoon? Kini-question ito ng marami. Sabi nila, He is coming very, very soon. Bakit hanggang ngayon, wala pa ang ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, God's purpose are greater than our purpose. Ang layunin ng mahal na Panginoon, bakit hindi pa siya dumarating? Because the Lord, mga minamahal, yung mga sinners, sabi ng Bible, the Lord led it thee to repentance. Hinihintay ng Panginoon yung kanyang mga tinawag at pinili, yung mga taong na makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, talikuran ng kanilang mga kasalanan, at ang sabi ng Biblia, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsisi. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit nadidelay ang pagdating ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nais ng Diyos, marami ang magsisi at marami ang maligtas. Amen. Yun po ang layunin ng mahal na Panginoon. Dahil kung bumalik ang mahal na Panginoon, year 2000, mga minamahal, paano yung nasave ng year 2001? Paano yung nasave ng year 2003, year 2005, year 2006, year 2010? Hindi nila makikilala ang ating mahal na Panginoon kung bumalik ang mahal na Panginoon, year 2000. Mga minamahal, maraming mga believers na expected na natin na darating ang mahal na Panginoon year 2000. Expected natin darating ang mahal na Panginoon year 2005. Pero nadidelay ang pagdating ng mahal na Panginoon. God's purpose are greater than our purpose. Ang layunin ng mahal na Panginoon, kinoconsider niya yung mga sinners na magkaroon ng pagkakataon na magsisi, sapagkat kung sila'y magsisisi at maglilingkod sa mahal na Panginoon, maliligtas ang kanilang mga kaluluwa.
Dahil ang kaligtasan hindi lang para sa iyo. Hindi porkit naligtas ka, babalik na siya. Hindi porkit mga minamahal, naglilingkod na tayo. Papaano naman ang iba? Papaano naman yung mga mahal natin sa buhay? Mga minamahal. Yun nga lang po, ang nagiging problema, yung mga naunang tinawag, mga minamahal, naiinip sila sa paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya in our prayer, mga minamahal, always include in our prayer yung prayer na, Lord, dagdagan mo yung aming pagtitiis. Amen? Increase our temperance. Yung long suffering namin, Panginoon, i-increase mo upang hindi kami mainip sa paghihintay hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is spiritual virtue. Mga minamahal, katangian ng isang totoong lingkod ng mahal na Panginoon, yung meron tayong mahabang pagtitiis, mahabang pagpipigil, hindi mainipin ang totoong Kristiyano, hindi mainipin ang totoong anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, God's may delay to protect His people from any harm. One of the very purpose of the Lord, why the Lord sometimes delaying us, His purpose is to protect us from any harm. Ingatan tayo sa mga anumang mga kasamaan. Kaya sometimes nag-iintay ka ng bus. Tapos, mga minamahal, hindi ka pinarahan ng bus. Nagmamadali ka pero hindi ka pinarahan. Hindi mo alam, wala kang kamalay-malay, ilayunin pala yan ng mahal na Panginoon to protect you from any harm. Magugulat ka na lang doon sa unahan, mga minamahal, sumemplang pala, nakabangga pala, nadisgrasya pala yung bus na yon. Kaya pala, mga minamahal, hindi pinahintulutan ng Panginoon na ikaw ay makasakay sa bus na yon para ikaw ay ingatan, in-safety ka, mga minamahal, sa anumang panganib. Sometimes, mga minamahal, may kapatiran po tayo. Siya po ay nag-apply, mga minamahal, sa Twin Tower, naalala po ninyo, yung World Trade Center, mga minamahal, sa dako ng Amerika. Nag-apply po siya doon ng trabaho, mga minamahal. Nung mag-apply po siya ng trabaho, siya po ay na-offend. Bakit po, mga minamahal? Ang kanyang purpose, bakit po siya nag-apply ng trabaho? Para makatulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, pag nasa World Trade Center ka, ang sweldo mo ay dolyar, at kapag maganda ang iyong posisyon, malaki ang iyong income, malaki ang iyong salary, yung tithes and love offering mo, malaki ang maitutulong mo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. But he was offended sapagkat nung siya po ay ini-interview na, mga minamahal, overqualified po siya. Grabe no, overqualified siya. Nag-question siya ngayon, habang siya bumababa, mga minamahal, sa elevator, nag-question siya sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung sabihin na siya po'y overqualified, siya po, mga minamahal, kung ay lumabas, sumakay sa elevator, umuwi kaagad, sumakay sa kanyang sasakyan. Pero nagkakaroon siya ng question, bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon? Yung ganong pagkakataon, that is a delay. That is a delay. Alam po ninyo, mga minamahal, anong nangyari? Habang siya po, mga minamahal ko, ay lumabas na, nakasakay sa kanyang sasakyan, siya po yung nagdadrive. Sa side mirror po niya, kitang-kita po niya yung eroplano na tumama doon sa isang gusali ng World Trade Center, yung Twin Tower, mga minamahal, at ito po'y bumagsak, mga minamahal, kitang-kita niya yung pag-collapse ng building, kung saan dapat sana ay doon siya nagtatrabaho. Tingnan mo ang delay, yung purpose, why the Lord sometimes delaying us, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwedeng ma-offend, hindi tayo pwedeng magmaktol, hindi tayo pwedeng magalit, hindi tayo pwedeng magrebelde, hindi tayo pwedeng mag-question sa mahal na Panginoon. Why the Lord sometimes delaying us? Sapagkat palaging may purpose, greater purpose ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, siya po ay mga minamahal, nagulat sa nangyari. At habang nakita niya sa kanyang side mirror, nagkukulaps yung building, siya po'y bumaba at lumuhod. Nagpasalamat siya sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. God's may delay to protect His people from any harm. Unang talata po, mga minamahal. Mahirap naman pong wala tayong talata. Isaiah Kapitulo 55, versikulo 8 hanggang versikulo 9. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 8. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Dapat maunawaan po natin ito. Kaya iba ang kaisipan ng Diyos sa ating kaisipan. Kaya wala tayong kailangang pagdudahan. Sapagkat kung ibang plano mo sa plano ng Diyos, make it sure, mga minamahal, it is sure na yung plano ng Panginoon are greater than our plan. Yung decision ng Panginoon are greater in our decision. Yung purpose ng Diyos are greater in our purpose. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad
ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. In verse 9, sapagkat kung papaanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa isa inyong mga lakad at ang aking pag-iisip ay mga minamahal higit, amen, sa inyong mga pag-iisip. Basahin natin in English version. Ano pang sinabi ng Biblia? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mga minamahal, iba ang paraan ng Panginoon, ibang pag-iisip ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi dito, mga minamahal, God's plan are greater than our plan. Do you notice sometimes the Lord, sinasadya niyang iliko ka sa kaliwa, minsan sa kanan, sinasadya ng mahal na Panginoon na tayo po ay i-delay at papaghintayin. So, sometimes, kapag kulang ka ng patience, kulang ka ng long suffering, kulang ka ng temperance, napuprovoke ka dahil bakit ang tagal ako matanggap sa trabaho? Bakit ang tagal ibigay yung salary ko? Bakit ang tagal ibigay ng bonus ko? Bakit yung bayad sa lupa na ibinibenta ko, bakit ang tagal ibigay? Bakit ang tagal mabili? Amen? Marami na tayong question. Instead, mga minamahal, ang nangyayari dahil sa ating kahintay, naiinip tayo, nawawala tayo sa alignment spiritually, nadidisalign tayo, napuprovoke na tayo, natutorment na tayo, sinasadya ng kaaway, mga minamahal, ginagamit ng kasangkapan, yung delay, mga minamahal sa buhay natin para ma-provoke tayo. Kasi nga, sometimes kumikitid yung isip natin dahil naiinip tayo sa paghihintay. Kaya, nadidisalign tayo. Mga minamahal, nawawala tayo sa alignment. Kung baga sa gamit pa ng panday, nawawala tayo sa hulog. Nagkakamali tayo ng diskarte. Diskarte na natin ang sinusunod natin. Ideya na natin ang sinusunod natin. Hindi na tayo nakakasunod, mga minamahal, sa perfect will ng ating mahal na Panginoon. Just because tayo po, mga minamahal ko, ay naiinip. Ay ang sabi dito, sinasadya minsan ng mahal na Panginoon yung word na delay, yung pagkaantala. Pinapahintulutan minsan yan ng mahal na Panginoon. Maging mga minamahal yung paghihintay ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon. Not is because God is brutal. Hindi po ibig sabihin na brutal ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ibig sabihin, mga minamahal, na cruel ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin na, mga minamahal, kumbaga siya'y Diyos, mga minamahal ko, na galit sa atin. Hindi po. He is not brutal God. He is not cruel God. Mga minamahal, may perfect time lang ang ating mahal na Panginoon para ibigay sa iyo kung ano ang kailangan mo. Sapagkat hindi po pwedeng tayo ang masusunod. Kagaya ng binasa natin in Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, mga minamahal, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Ang sabi dito, mga minamahal, just like Israelites, tingnan po ninyo, hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon na padaanin sila in shortcut. Amen? Dapat sana ay 11 days journey lang. Mga minamahal, yung travel duration nila, dapat sana ay 11 days lang. Mga minamahal, sapagkat kung titignan mo sa mapa, napakalapit ng Ehipto, mga minamahal, doon sa Kanaan, na kung saan doon ang promised land. Pero, ang ginawa ng mahal na Panginoon, instead na sila idaan doon sa shortcut, mga minamahal, sinadaan ng mahal na Panginoon na ilihis sila doon sa mga minamahal, longer journey. Short journey, shortcut, pero doon sila ipinadaan. Ilinihis sila ng mahal na Panginoon doon sa longer journey. Hindi ibig sabihin na kapag short route, ay right route na po, mga minamahal. Hindi po ibig sabihin porket ito ang shortcut, ito na ang tamang daan. No, mga minamahal. Minsan, para sa atin, yun ang tamang daan. Pero, iba man ang isip mo sa isip ng Diyos. Iba man ang paraan mo sa paraan ng Diyos. Iba man ang lakad mo sa lakad ng Panginoon. So sometimes, para sa'yo, itong shortcut ang tamang daanan. Pero para sa Panginoon, mga minamahal, yung long cut, ibig sabihin yung malayo at mas malayong daanan, yung longer journey, doon pala tayo, mga minamahal, pagpapalain
ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat gusto ng mahal na Panginoon, lubos na makilala yung puso ng tao ng Israel. So in short period, hindi makikilala, hindi matitrace up ng mahal na Panginoon kung ano ba talaga ang puso ng mga tao ng Israel. Kagaya po yan sa relasyon, mga minamahal. In short period, hindi mo makikilala yung totoong ugali ng tao. Amen? Sa isang linggo lang, hindi mo pa makikilala ang ugali ng isang tao. Sa isang buwan lang, hindi mo pa makikilala ang totoong ugali ng tao yan. It takes time. Kailangan, mga minamahal, taon. Amen? Taon ang igugugol before makilala mo yung totoong puso, yung totoong ugali ng tao na yan. Yun ang layunin ng Panginoon. Kaya hindi niya idinaan sa shortcut yung tao ng Israel. Ang purpose niya, mga minamahal, kaya niya idinaan at pinatagal yung journey. Dapat ay 11 days lang, pero naging 40 years ang kanilang travel sa wilderness. Mga minamahal, ang purpose ng mahal ng Panginoon, to test their heart, para subukin ang kanilang puso. Kasi kung in short time nga lang, in short period lang, hindi niya makikilala ang puso. Hindi niya masusuri ang totoong puso, laman ng puso ng mga tao ng mga Israel. Kaya ito'y dinaan niya. Kaya ito po yung sabi, hindi po ibig sabihin na shortcut ay right route na po, mga minamahal. Tamang daan na. Porkit shortcut, tamang daan ano. Sometimes, mga minamahal, iba ang plano at isip ng ating mahal na Panginoon. Kasi doon si shortcut, isa pang option, isa pang reason ng mahal na Panginoon, bakit sila idinaan doon sa mas matagal na journey. Kasi dito sa shortcut, maraming makakamandag ng mga hayop, kagaya ng mga alakdan, kagaya ng mga minamahal rattlesnake, iba't ibang uri ng mga makakamandag na hayop. Kapag dito sila idaan, mga minamahal, possible na sila po'y mapahamak. Amen? At doon sa short, mga minamahal road, mga minamahal, maraming mga bayan, mga minamahal, na kanilang kaharian, na kanilang dadaanan. At alam ng mahal na Panginoon na yung mga kaharian doon ay will prepared po sila regarding po, mga minamahal, pagdating sa gera. They are so skillful pagdating po sa paghawak, mga minamahal, ng armas. Ang sabi dito kasi doon sa short road, mga minamahal, maraming mga kalaban. How can they defend themselves kung hindi sila marunong makipag-away? Ito pa yung malaking problema. Kaya dito sila idinaan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon are always concerned for their own safety. Ang gusto lang ng mahal na Panginoon, mailayo sila sa panganib. Kaya nga, dito sa short road, mga minamahal, na 11 days lang ang travel dapat sana, maraming kalaban. How can they defend their own self kung hindi sila sanay sa pakikipagdigma, sapagkat ang bansa ng Israel, ang kanilang trabaho ay hindi po pakikipagdigma. Ang kanilang trabaho ay pagbantay lang ng tupa ng mga baka, mga minamahal at mga karnero. Amen? So wala silang enough na training, enough na skill para po, mga minamahal, harapin yung mga kalaban doon sa kanilang dadaanan. Sana, kaya ang ginawa ng Panginoon, iliniis sila for their own safety. Ang sabi rito, mga minamahal, they are slave for 400 years. They don't know how to fight. Wala silang, mga minamahal, enough na training. Hindi sila marunong makipaglaban. Mapapahamak nga naman sila sapagkat alam ng mahal na Panginoon kung ano ang higit na tama. Yun po ang sinasabi na tiyak na bagay, mapapabuti ang buhay mo kung ang kalooban ng Panginoon ang susundin mo. Amen? Hindi yung sarili mong kalooban. Magkakamali tayo dyan, mga minamahal. Kasi sometimes, yung sinusunod natin, yung sarili natin, yung kalooban natin. Sinusunod natin, mga minamahal, sometimes kalooban ng ating mga loved ones, kalooban ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Hindi po yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya mamimislead tayo. Magkakamali tayo ng desisyon. Magkakamali tayo ng hakbang. Magkakamali tayo ng plano. Bakit po? Hindi na po tayo nakakasunod doon sa perfect will ng mahal na Panginoon para sa buhay mo. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, for their own safety, ilinihis sila ng daan. They are slave for 400 years. Wala silang training. Kung doon sila padadaanin ng Panginoon, mga minamahal, sa shortcut, doon sa short truth, it brings disaster for them. Magdadala po ito, mga minamahal ko,
ng kapahamakan sa kanila. Amen? Yun ang purpose, yun ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Why the Lord delaying them? Just imagine, 11 days lang sana journey, pero umabot ng ilang buwan ang kanilang journey before sila nakarating doon sa Promised Land. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mamamatay silang lahat kung doon sila pinadaan. If the Lord, mga minamahal, really, not really concerned for them, hindi po totoong concern ng mahal na Panginoon sa kanila, lahat sila mamamatay. Pero ang mahal na Panginoon ay totoong umiibig, nagmamahal at nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi rito, wag na wag, mga minamahal, mong pagdududahan. Wag na wag mong pagdududahan ang Panginoon. Kahit minsan ay naantala tayo. Wag na wag nating pagdududahan ang mahal na Panginoon kung sometimes nadidelay tayo. Wag na wag nating pagdududahan ang mahal na Panginoon kung sometimes nauudlot ang pagdating ng katugunan ng ating mga panalangin. Wag na wag nating pagdududahan kung minsan iba ang plano ng Panginoon sa mga plano natin, mga minamahal. Wag nating pagdudahan kung sometimes nadidelay, mga minamahal. Dinidelay tayo ng ating mahal na Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na hindi ka mapapabuti. Amen? Kung idadaan ka lang sa shortcut, alam ng mahal na Panginoon na hindi ka mapapabuti kung agad-agad niyang ibibigay, mga minamahal, ang iyong hinihiling. Because our Father knows what we need. He is really concerned for us, mga minamahal. Kaya pagkatiwalaan natin ang mahal na Panginoon. Kung wala ka, wala pa, praise the Lord. Kung na-delay, praise the Lord. Kung naantala, praise the Lord pa rin. Puri pa rin sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Kung, mga minamahal, ito ang plano mo, pero ilinihis ng mahal na Panginoon ang plano mo, mga minamahal, sa iba, huwag tayong magbaktol, huwag tayong magduda, huwag tayong magdamdam. Kung naantala ang ating mga panalangin, patuloy nating purihin, paglingkuran, awitan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon, because, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay mayroong greater na plano kaysa sa ating mga plano. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Or rather, mga minamahal, James chapter 1 verse 2 after verse 4. Mga kapatid ko, inyong ariin, sabi na Biblia, kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo ay mga minamahal, nahuhulog sa mga sari-saring mga tukso, nahuhulog kayo sa mga sari-saring mga pagsubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa, mga minamahal, ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So makita mo, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging perpekto tayo at makasunod tayo ayon sa kanyang banal at dakilang kalooban. Kaya't huwag tayong magdamdam, mga minamahal, kung tayo po ay sinusubok ng mahal na Panginoon. Amen? Kagaya ng pag-delay sa mga katugunan sa ating mga panalangin, huwag magmadali. Amen? Kung plano mong mag-asawa, hingi ka ng hingi kay Lord. Lord, 24 years old na ako, bakit wala pa yung para sa akin? 25 years old na ako, Lord, bakit yung para sa akin wala pa? Ipinanganak na ba ito o baka hindi pa natatao dito sa mundo? Mga minamahal, amen? Alam po ninyo, mga minamahal, merong palaging Eva para kay Adan. Yan po ang tandaan ninyo. Ibig sabihin, meron talagang nakalaan para sa iyo. Tapat ka lang maglingkod in a right time, in a right season. Darating ang araw ng katugunan ng iyong mga hinihiling. Magmadali ka, baka makapili ka ng bungi. Magmadali ka, baka makapili ka ng hindi tama. Mga minamahal, let the Lord, mga minamahal, choose. Hayaan mo ang mahal ng Panginoon ang pumili sapagkat alam ng Panginoon kung sino ang bagay sa iyo. Yun po yung hindi tayo pwedeng magmadali. Mga minamahal, questionin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 and verse 17. Kaya nga, hindi kami naghihimagot. Amen? Sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, habang tayo po ay naghihintay sa tamang araw ng katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal, ito po yung dapat nating unawain. Kapag may mga bagay na gusto nating magpaabot, huwag nating, mga minamahal, asamin ang bagay na yan at gumawa tayo ng hindi naayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Halimbawa,
Ninanais mo ang posisyon na maging manager sa inyong kumpanya. Amen? Sa kasalukuyan, may nakaupong manager. So, ang gagawin mo, para ikaw ang maging manager sa susunod, sisirain mo, papalaparin mo ang iyong papel at sisirain mo, mga minamahal, yung kasalukuyang nakaupong manager para ikaw ang iluklok at ipalit na maging manager. Hindi po yun God's way. Mga minamahal, hindi po yun paraan ng ating mahal na Panginoon. Hintayin mo yung tamang panahon na ikaw na ang makaupo. Hintayin mo ang tamang panahon na ikaw na ang nasa posisyon. Kapag makita ng mahal na Panginoon, ang puso mo ay malinis, dalisay, sakdal, walang kapintasan, makita ng Panginoon ang iyong katapatan at karapat dapat ka sa posisyon, hindi po yun mahirap gawin ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito, hindi kami naghihimagot, sabi ni Apostol Pablo, sa paggawa ng mabuti. Hindi kami naghihimagot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kami naghihimagot sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi kami naghihimagot sa pagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Bagamat ang aming pagkataong labas ay mahina. Totoo po yan. Mga minamahal, as a human being, na-experience natin yung kahinaan in our physical, amen, sa ating katawan, nararamdaman natin yung panghihina. Siyempre, tumatanda tayo. Hindi na tayo nanatiling 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos na. Malapit na tayo sa mga minamahal maging senior citizen. So, nararamdaman natin yung panghihina sa ating panglabas na pagkatao. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. So, grabing salita ni Apostol Pablo. Amen? Ang aming physical na katawan ay totoong mahina sapagkat tumatanda, nagkakaedad. Ngunit ang aming kalooban. Balik po natin ang pagbasa, mga minamahal. Ang sabi niya, ngunit ang aming pagkataong loob. Amen? Yung inner man, yung pagkataong loob, yan po yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, ay nababago araw-araw. May panibagong kalakasan. In every morning that we wake up, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Every day, araw-araw, meron tayong panibagong kalakasan. Why? Because the Lord, mga minamahal, restored our faith. He restored our love. Restore ng mahal na Panginoon. And every morning, yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating pananampalataya, maging ang ating espiritu ay palaging rin-renew ng Panginoon. Palaging rin-restore ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Following verse. Sapagkat ang aming magaang kapighatian sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan yung ating pong kapighatian na nararanasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming kapighatian, sabi ng Biblia. Amen? Many are the affliction of the righteous. Maraming affliction ang Kristiyano. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered them all. Maraming kapighatian. Sabi nga ni Apostol Pablo, basahin natin in 17, pagaan na kapighatian. Amen? Sapagkat ang aming magaang kapighatian, amen? Ito palang kapighatian natin. Amen? Ito po ay hindi nagiging mabigat kung palagi nating pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kaya lang ito bumibigat dahil, mga minamahal, tinitiis natin ang mga kapighatian na walang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y tumitiis, pinagtitiisan natin, pinabata natin ang iba't ibang uri ng kapighatian sa buhay. It means, hirap ba? Hirap sa paglilingkod. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay totoong hindi po madali, mga minamahal. Sapagkat ang pagpasok ng langit ay hindi po ganoon kadali. Means to say, our journey, spiritual journey, our Christian journey are full and many affliction. Maraming kapighatian ang ating mararanasan. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, magtataka ka minamahal. Bakit sinabi ni Apostol Pablo, magaan na kapighatian? Samantalang ang iba, mga minamahal, bigat na bigat sa kapighatian na kanilang dinaranas. Alam po ninyo, itong mga Kristiyanong nakakaramdam ng bigat ng kapighatian na kanilang dinaranas dahil hindi po nila pinapasalamatan ito sa mahal na Panginoon. Kapag palagi mong pinapasalamatan ang anumang hirap, anumang kapighatian na iyong dinaranas, sapagkat alam mo na kalooban ito ng Panginoon, bakit ka dumanas ng kapighatian? Kalooban ito ng Diyos, bakit mo nararanasan ang kahirapan? May purpose, may layunin, may nais, baguhin ang mahal na Panginoon sa puso mo
may nais baguhin ng Panginoon sa buong pagkatao mo, bakit niya pinapahintulutan na maranasan mo ang kapighatian at maranasan mo ang kahirapan? Sapagkat yan po yung better way ng ating pinakamamahal na Panginoon para iritoke tayo, para baguhin ang puso natin, para baguhin ang isip natin, baguhin, ayusin ang ating pagkatao. Yung mga minamahal, magaan na paraan sa mahal na Panginoon ay paranasin tayo ng kahirapan at mga minamahal kapighatian. In the end, once you survive, kapag makasurvive ka, malampasan mo ang kapighatian at kahirapan, mga minamahal, magle-level up ka. I-increase ng Panginoon yung faith mo, i-increase ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung love mo sa Kanya. Ibig sabihin, may greater purpose palagi ang ating mahal na Panginoon. So makita mo, bakit magaan kay Apostol Pablo ang kapighatian? Bakit magaan para kay Apostol Pablo, mga minamahal ko, ang kahirapan? Sapagkat siya palaging nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At nakafocus siya, mga minamahal, doon sa reward na sa magaang kapighatian na kanyang dinaranas ay may gantipalang ibibigay ang Diyos. Basahin natin, 17. Ang sabi niya, sapagkat ang aming magaang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. The more nagkakaroon ka ng assurance, nagkakaroon ka ng katiyakan, nagkakaroon ka ng assurance, mga minamahal, doon sa eternal life na pinangako ng mahal na Panginoon. Dahil the more na na-experience mo na mabuti ang Diyos. Bakit? Naka-overcome ka sa pagsubok. The more na na-experience mo na mabait ang Diyos, the more na na-experience mo na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakikita mo yung lakas, mahina ka in your own, pero nakikita mo, nakakasurvive ka, nakakapagpatuloy ka. Mga minamahal, year 2005, nakaabot ka ng year 2010, year 2010, nakaabot ka ng year 2015, year 2015, nakaabot ka ng year 2020. Mga minamahal, even, hindi ka nakasurvive dahil sa sarili mo lang, nakapagpatuloy ka dahil ang Panginoon, mga minamahal, in every morning, restore, renew ng mahal na Panginoon yung pag-ibig mo sa Kanya. That's why nakaabot ka ng year 2020. Year 2024 na ngayon. Nakapagpatuloy ka because the Lord renew your strength every morning. The Lord restore your love, your faith, your compassion, your passion, your love in Jesus. Dahil patuloy kang naglilingkod sa Kanya. Kung wala pong pag-renew ng Panginoon in every morning, napakagandang talata. Wala ka na ngayon. Hindi na tayo makapagpatuloy ngayon. But God is good all the time. In every morning, when we wake up, bawat umaga sa ating paggising, may panibagong kalakasan na sinusustain ng mahal na Panginoon sa atin. Yan po yung advantage na ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po ito na-experience ng mga unbeliever. Hindi po ito nararanasan ng mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil we are special, mga minamahal. Tayo po ay nasa highest calling ng ating mahal na Panginoon. Espesyal yung treatment sa atin ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sayangin yan. Sa mga kapatiran natin, mga viewers natin na hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoon, if you want to experience what we experience, mga minamahal, wala pong ibang paraan kundi ang maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ganapin mo ang kalooban ng mahal ng Panginoon, accept Jesus as your personal Savior, accept mo yung baptism in Jesus' name, patuloy na maglingkod, dumalo, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. So oras dito, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ay po'y sama-samang manalangin, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos, mga minamahal. May assurance in the hand of Jesus, mga minamahal, there's safety, there's security, there's assurance in Jesus. At ating pong isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Samahan po ninyo kung manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, nandito po ako sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagbabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay.
Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Pagpalain mo sila sa magitan ng iyong mga banal na salita. Buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang pangunawa. Ipaunawa mo na walang kasing sarap ang paglilingkod sa iyo. Ipaunawa mo sa aming kababayan, mahal na Panginoon, sa iyong mga kamay ay may kaligtasan. Sa iyong mga kamay ay may katiyakan, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Turuan mo sila't ipaunawa na isuko ang kanilang buhay kung paano isinuko namin ang aming buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Para magkaroon ka ng karagdagang pananampalataya, palaging makinig sa ating programa at dumalo sa ating mga designated address, mga minamahal na ating fina-flash sa ating screen, mga minamahal, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance and earthly devotion unto the Lord. Taos pusong pagsisisi, mga minamahal, pagsisising mula sa ating puso, hindi lamang po mula sa ating mga labi. Ang pang-apat, mga minamahal, pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog ka sa tubig just like Jesus Christ in His time. Mga minamahal, pumunta siya kay John the Baptist at siya po ay ilinubog, mga minamahal ko, sa tubig. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Kapag makita ng mahal ng Panginoon, yung puso ay tapat, malinis, sakdal, kaaya-aya, ibibigay sa iyo ng mahal ng Panginoon yung gift of the Holy Spirit. Yan po yung regalo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po yung magpatuloy, mga minamahal. Tayo po yung manalangin para po sa ating mga pangangailangang material, pangangailangang financial, o namang pangangailangang spiritual, idulog po natin ito sa ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na dakila, buhay at mapagpala, sa matamis at mga pangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupurit ng luluwalhati sa iyong dakila, banal na pangalan. Batid mo ang aming pangangailangan. You know, Lord, the desires of our heart. Alam namin, Panginoon, na hindi pa binubukan ang aming labi. Batid mo ang aming pangangailangan, mahal na Panginoon. Kaya't aming dalangin na bigyan mo ng katugunan, isa-isa ang aming mga panalangin, kung ito po'y naayon sa iyong banal at dakilang kalooban. Bless us, Lord. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, samahan po ninyo kaming manalangin sa lahat po ng ating mga minamahal viewers. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa ating screen po ng ating po mga gadget at sama-sama tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paunang panalangin ng ating mahal na pastor. Amang banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Lord, dalangin namin na kahabagan mo po, mahal na Panginoon, aming mga kababayan, o Diyos, lahat ng aming mga kapatiran sa oras na ito. Ano mang karamdaman na kanilang taglay, Panginoon, ikaw magpagaling. Ano mang problema na kanilang kinakarap, ikaw, Diyos, ang magbigay ng kalutasan. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, and against of sickness be healed, infirmities cast out in Jesus' name. Demonyong karamdaman, panginat, palupaypay, panalamig at pag-aalinlangan, kahirapan, kawalan, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyong sipon, lagnat, karamdaman, sakit sa buong pisikal na katawan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan, sa mga panalangin, in the mighty name of Jesus. We claim all the victory. We claim all the victory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para po sa ating mga additional announcement, huwag natin kakalimutan araw ng bukas, araw ng linggo, ang ating pong mga banal na gawain sa ating pong mga location, sa mga area kung saan tayo po'y dumadalo ng ating panambahan. Tayo po'y dumalo araw ng bukas, mga minamahal, sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, atin ang 6 na kaaraw, ngunit ang 7 araw ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Yan po ang araw ng linggo. Kaya tayo po'y dumalo, sapagkat ang araw ng bukas ay para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po sa dako ng Sunto Tala, Lumbangan, mga minamahal, kung saan ang location ng ating chapel dito po sa dako ng Zamboanga, alas 10 ng umaga ang ating gawain. Huwag po kayong malilate, mga minamahal. Buong galak tayong dumalo at maggaya para purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y dumako sa ating closing prayer, mga minamahal. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mo pagpala naming Ama sa langit. Kami nagpupurit at papasalamat sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maayos na signal,
maayos naming na ipangaral ang salita mo na isagawa ngayong banal na programa. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong banal na presensya, sa paglalangis mo sa iyong mga banal na salita na patuloy mong ibinubulat ang aming puso, ang aming isip na manatiling magtiwala sa kalooban mo sapagkat higit mong alam kung anong mas mabuti at kaaya-aya para sa iyong mga anak. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal na Panginoon, dalangin naman yung pag-iingat. Sa aming pagtulog, patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo kami sa masasamang mga panaginip at pangitain. Sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoong Jesus, ang aming makita. Sa pangalan ng Jesus, leading prepare, beloved, honorable pastor, bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan dito po sa ating studio, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.